Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bawat babae ay nangangarap makatagpo ng kanilang tinatawag na Prince Charming. Subalit nakakalungkot isipin na maraming babae ngayon ang napapahamak sa piling ng iresponsabling lalaki. Ang lagay ni Ruth ay iba. Siya ay may takot sa Diyos at may mabuting kalooban. Bunga nito, pinagkalooban siya ng Panginoon ng lalaking mangangalaga sa kanya hindi lamang sa pagiging isang balo, kundi bilang isang mabuting babae. Ito ang ating matatagpuan sa 2 kabanata ng Ruth, talatang 3 hanggang 13 talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Patuloy po nating sundan at alamin ang mga pangyayari sa buhay ni Noemi at Ruth sa Bethlehem. Sa talata 3, ganito po ang sinasabi, "Kaya't si Ruth ay nagtango sa bukid at namulot ng mga uhay. Kasunod ng mga gumagapas, ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz." Marahil kung inyong pagmamasdan si Ruth noong araw na iyon, nasa labas siya ng bahay at naglalakad sa lansangan, ngunit hindi niya alam kung kaninong bukid siya pupunta upang mamulot ng sebada. Papaano niya kaya masusumpungan ang daan tungo sa bukid ni Boaz? Mahalagang bagay na makapunta siya sa lugar na iyon. Tulad din ng mga pantas, noong hanapin nila ang isinilang na Mesiyas, alam nila na mayroong isinilang na Mesiyas, ngunit hindi nila alam ang lugar at ang daan. At gayon din ang mga pastol ng tupa. Iniwan ang kanilang mga kawan upang hanapin ang isinilang na tagapagligtas. Ngunit hindi nila tiyak kung saan. Si Ruth ay naglalakad, ngunit kanino at saang bukid siya pupunta? Dapat ay sa tamang bukid siya mapunta. Ang bukid ni Boaz ay nasa paanan ng bundok na bahagi ng Bethlehem. Ang Bethlehem ay makabagong lungsod noong panahong iyon. Halos lahat ng mga lungsod ay naitayo sa itaas na bahagi ng mga burol. At ang bukid ni Boaz ay nasa matabang bahagi ng lupain. Noong lumabas si Ruth upang mamulot ng mga uhay, hindi niya alam kung kaninong bukid siya pupunta. At sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng mga gumagapa sa bukid na hindi niya alam kung kaninong bukid. Nilapitan niya ang mga gumagapas at nagpaalam kung maaari siyang mamulot ng mga uhay sa kanilang likuran. Sapagkat kilala nila si Ruth na manugang ni Noemi, pinahintulutan nila siyang mamulot. Sadya kayang ginabayan siya ng Diyos na magtungo sa bukid ni Boaz? O nagkaroon kaya siya ng panaginip o pangitain at doon siya itinuro na mamulot sa bukid ni Boaz? Kung ang pagbabatayan ay ang pangkaraniwang pag-iisip ng tao, marahil masasabi natin na nagkataon lamang ang kanyang pagkakapadpad sa bukid ni Boaz. Ngunit sa mga tao na may pananalig at nagtitiwala sa pangunguna ng Diyos sa kanilang buhay, sasabihin nila na hindi pagkakataon kundi kalooban ng Diyos. Marahil, kung ito ay nangyari ngayon sa makabagong panahon, sasabihin na mayroong tumatawag o nagpadala ng mensahe sa cellphone sa kanya. Ngunit sa lumang tipan, tuwirang sinabi ng Diyos ang nais niya sa mga kinauukulan. Tulad halimbawa si Abraham, inutusan niya na magpunta sa isang lugar. Si Moises ay kinausap ng Diyos na magtungo sa Ehipto. Si Jonas, sa unang kabanata 2 talata ay kinausap niya at sinabi, "Pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga-roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sina propetang Jeremias, Ezekiel at marami pang iba ay kinausap ng Diyos. Subalit iba ang pangyayaring ito kay Ruth. Sadyang ginagabayan siya ng Diyos sapagkat sa kanyang lahi magmumula si Jesus ang tagapagligtas ng sangkatauhan. At sa Bethlehem mangyayari at doon isisilang ang Panginoong Jesus. Sa loob ng 44 na taon ng aming ministeryo bilang pastor, kami ay nagpalipat-lipat sa iba't ibang lugar. Nagsimula kami sa isang maliit na barangay sa Nueva Ecija. Inilipat kami ng Panginoon sa lungsod ng Baguio. Sumunod ay sa La Union, sa isang bayan sa Tarlac. Sumunod ay sa magandang lungsod ng Cabanatuan. Pagkaraan ng 10 taon, dinala kami sa Metro Manila hanggang sa Bicol at nagtapos sa Cavite. Kahit kailan ay hindi namin sinabi na ayaw namin sa lugar na iyon.
sapagkat nangako kami sa Panginoon na susunod sa Kanya kahit saan kami suguin. Itinuring namin na kalooban ng Diyos ang bawat pangyayari sa aming buhay. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Patuloy niya kaming ginabayan sapagkat nasa ilalim kami ng Kanyang pamamatnubay. Nagretiro na kami sa pagpapastor at balak naman namin na mamahinga, ngunit muli kaming tinawag ng Diyos sa ministeryo sa pamamagitan ng radyo. Hindi mahalaga ang mapa mula sa Diyos upang malaman ang daan sa mga kalooban ng Panginoon. Pasakop ka lamang sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala sa Kanya at ikaw ay Kanyang gagabayan. Sa aklat ng Kawikaan 3, 5 at 6 ay ganito ang sinasabi, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Isangguni mo sa Kanya ang lahat ng lakad mo at itutuwid niya ang iyong mga landas. Mayroong mga ngaral ang aking narinig na nagsabi, walang tagumpay sa labas ng kalooban ng Diyos. Ngunit walang iba kundi lahat ay tagumpay sa loob ng kalooban ng Diyos. Sa buhay ni Ruth, marahil masasabi natin na walang pag-asa at katiyakan sa piling ni Noemi ang kanyang biyanan. Ang kabutihan at kagandahang loob ni Ruth sa kanyang biyanan ay sinuklian ng Diyos ng mga pagpapala. Si Jose sa lumang tipan ay pinagpala ng Diyos. Narating niya ang pangalawang pinakamataas na tagapamahala sa Ehipto, bagamat marami siyang pagsubok na pinagdaanan. Ang dahilan ay sapagkat nanatili siyang tapat sa Diyos. Ipagpatuloy po natin kung ano ang sinabi sa 4 na talata ng 2 kabanata. Sa darating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, tugon nila. Sa hindi malamang dahilan, maaga siyang dumalaw sa kanyang bukid. Nanggaling siya sa Bethlehem, napakayaman niya at marahil ay hindi naman kailangan na maaga siyang naroon sa bukid. Marahil ay mayroong mahalagang bagay na kanyang gagawin sa Bethlehem. Marahil ay maglalabas siya ng pera sa bangko para sa kanyang mga manggagawa. Anuman ang dahilan na naroroon siya sa bukid ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit pansinin natin ang sinabi niya sa mga gumagapas. Sumainyo si Yahweh. Ito ay napakagandang pagbati at hindi inaasahan ng mga gumagapas dahil sa kalagayan niya sa buhay. Subalit tinugon nila ang kanyang pagbati. Sinabi nila, pagpalain naman kayo ni Yahweh. Marahil sa panahong ito, di naman nila lahat pambihira na marahil sa mga mayayaman o nakaririwasa sa buhay ang babati ng makadiyos na pagbati sa mga maralitang manggagawa. O marahil hindi man lang sila lingunin. Ngunit sa kabilang panig, marami rin ang mga manggagawa ang walang makadiyos na pag-uugali. Ano ang nangyayari? Malimit ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at nag-aaway. Ako ay nawalan ng ama noong bata pa, kaya tumira ako sa lolo at lolang magbubukid. Nakita ko kung papaano sila pinakitunguhan ng mayaman na may-ari ng lupa na kanilang sinasaka. Gayun din ang ibang mahihirap na magsasaka. Naging kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Dahil sa ganitong pangyayari, hindi naging tapat ang mga manggagawa. Nagnanakaw sila ng palay na inaani. Tunay na ganito ang mga pangyayari kung ang magkabilang panig ay hindi mabuti ang relasyon at pagkakilala sa Diyos. Sundan po natin ang pangyayari sa 5 talata ng 2 kabanata na ganito ang sinasabi. Pagkatanaw kay Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Sinapit na natin ang kapanapanabik na bahagi sa buhay ni Ruth. Siya ay banyaga sa lugar na iyon. Ngunit handa niyang harapin ang hamon ng buhay ng pagiging mahirap sa piling ng matanda niyang biyanan. Ngayon ay naroon siya at namumulot ng mga uhay sa bukid ni Boaz, ang iginagalang na matandang binata sa bayan ng Bethlehem. Marahil ay maraming ina ng mga kadalagahan sa Bethlehem ang nangangarap at naghangad na mapangasawa ng kanilang anak si Boaz. Ang iba marahil ay inaanyayahan pa si Boaz na kumain at makipagmeryenda sa kanilang tahanan upang mapansin ang kanilang anak na dalaga. Subalit silang lahat ay nabigo. Ngunit isang araw, si Boaz ay namasyal sa kanyang bukid at napansin niya ang mawabitang balo na namumulot ng uhay sa kanyang bukid. Nabighani at nahulog kaagad ang loob ni Boaz sa taglay na kariktan ni Ruth. Tinanong niya ang katiwala,
kung sino at kaninong anak ang magandang babae na namumulot sa kanyang bukid. Noon din ay nakadama ng kakaibang damdamin si Boaz. Pag-ibig ang kanyang nadama. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas ng ganitong damdamin. Noong una kong nakita ang aking may bahay ay hindi ako makakibo na umid ang aking mga labi at lumakas ang tibok ng aking puso. Ninais kong magtapat ng pag-ibig na nag-uumapaw sa aking dibdib, ngunit hindi ko magawa. Hindi ko mabigkas ang mga salita na nais kong sabihin. Subalit pagkaraan ng ilang araw, nakapalagayan na kami ng loob at namutawi sa aking bibig ang salitang iniibig kita. Ang pag-ibig na ito ay humantong sa simpleng kasalan. 44 na taon na ang matuling nakaraan mula noong mangyari ang bagay na ito. Basahin po natin ang ika-6 na talata sa ika-2 kabanata. Siya po ang Moabitang kasama ni Noemi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Tinugon siya ng kanyang katiwala na mayroong kaakibat na paumanhin, sapagkat pinahintulutan niya si Ruth na mamulot sa kanyang bukid. Sa pag-aakala na siya ay makakagalitan, kaya tinangkapan niyang magpaliwanag. Sa talata 7 ay ganito po ang sinabi, nakiusap po siyang makapamulot ng nalalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Maliwanag na si Boaz ay umiibig sa banyagang Moabita, subalit hindi nakahalata. Kaya sinabi niya na may kahalong pagpapaumanhin. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Marahil ay sinabi pa ng katiwala ni Boaz tungkol sa mga tuntunin ni Moises na pinapahintulutan ng mga mahihirap at mga banyaga na mamulot sa bukid ng iba. Ang pangalang Ruth ay nangangahulugan na maganda. Siya ay babaeng kaakit-akit o nakakabighani ang kanyang kagandahan. Ang kanyang alindog ay wala sa mga kababaihan ng Bethlehem. Hindi man lamang hinangad ni Ruth na magpaganda upang mapansin ni Boaz. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, napansin na siya ni Boaz at lihim na humahanga sa kanya. Matapos na magpaliwanag at magpaumanhin ang katiwala ni Boaz, alamin natin ang susunod na pangyayari. Basahin natin ang sinasabi sa ika-8 talata. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Si Boaz ay isang tao na hindi nagpapahintulot ng mga mahihirap at mga banyaga na makatapak sa kanyang bukid. Subalit ito ay tuntunin ni Moises na dapat tuparin ng bawat Israelita. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagbago ang pag-uugali na ipinakita ni Boaz. Sinabi niya kay Ruth, anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Kapansin-pansin na siya pa ang nakiusap kay Ruth na doon na lamang sa kanyang lupa mamulot na kasama ng kanyang mga manggagawang babae. At dagdag pa niyang sinabi, tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Dalawang mahalagang bagay ang napapaloob sa sinabing ito ni Boaz na inaanyayahan niya si Ruth na manatili sa kanyang bukid. Pangalawa, pinagsabihin niya ang kanyang mga manggagawa na huwag siyang pagbabawalan. Sa buhay ni Ruth, nakakatiyak siya ng kalayaan na makapamulot ng uhay sa bukid ni Boaz. Nakakatiyak din siya na hindi lalaitin ng mga Israelita at hindi siya hahalayin ng mga kalalakihan, sapagkat noong panahong iyon ay mapanganib para sa mga balo at banyagang Moabita na makita sa labas ng tahanan. Mapanganib sa mga lansangan ng Bethlehem, gayon din sa lansangan ng mga malalaking lungsod ngayon. Sinabi nga ng isang kaibigan, mas ligtas pa raw ang maglakad sa kagubatan kaysa mamasyal sa lansangan ng lungsod, sapagkat sa mga lansangan ng lungsod ay naglipa na ang mga masasamang loob. Ano naman kaya ang naging tugon ni Ruth sa ginawa ni Boaz? Basahin po natin ang sinasabi sa 10 talata. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang. Dahil sa kabutihang ginawa ni Boaz, sinabi sa kanya ni Ruth, napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang.
Hindi inaasahan ni Ruth ang ganitong pakikitungo sa kanya sapagkat siya ay isang banyaga. Pinagsabihan siya tungkol sa panganib na kanyang haharapin kung sasama siya kay Noemi sa Bethlehem. Ito ay nangangahulugan ng kanyang pagpapakasakit. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi sumama sa kanila si Orpa. Kaya minabuti niyang umuwi sa lupain ng mga Moabita. Pinili na lang niya na maging maralita habang panahon. Ngunit si Ruth, noong magtango siya sa bukid ni Boaz, hangad lamang niya na humanap ng ikabubuhay nila ni Noemi at hindi niya pinangarap na mapapansin siya ni Boaz. Ang inaasahan niya ay panlalait at pagtatawanan siya ng mga Israelita, sapagkat noong panahong iyon, hindi mabuti ang pakikitungo ng mga Israelita sa mga Moabita. Kahit na sa mga kautusan ni Moises ay ipinagbabawal sa kanila na magkaroon ng mabuting relasyon sa mga Moabita. Subalit dito sa aklat ng Ruth ay nasira at nalabag ang kanilang pagtatangi ng ibang mga lipi at tribo. Sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 5:8 ay ganito ang kanyang sinabi, "Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Marahil sa panahong ito, hindi na tayo makakasumpong ng dakilang pag-ibig maliban lamang sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus, noong kusang loob niyang ipinagkaloob ang kanyang buhay at napako sa krus upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi ganap na maunawaan ni Ruth ang kabutihan ni Boaz na ipinapakita sa kanya. Subalit kung uuwi siya at pagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin, maunawaan niya ang ginagawa sa kanya ni Boaz. Maganda siya, kaibig-ibig at kaakit-akit. Marahil ay nasa kanya ang lahat ng katangian na kailangang taglayin ng isang babae. At ito rin ang dahilan kung bakit umiibig sa kanya si Boaz. Noong tayo ay makasalanan pa, tulad natin ay pangit na uod, walang makikitang ganda. Ngunit sa sandaling tanggapin natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay isinilang na muli. Dahil sa kanyang biyaya, napatawad ang ating mga kasalanan, nawala ang pangit nating anyo at naging kaakit-akit sa mata ng Diyos at ng mga tao. Sundan po natin ang susunod na pangyayari. Sa talata 11, sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong binan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Ang dahilan marahil kung bakit hindi nakita ni Boaz si Ruth noong dumating sila ni Noemi sa Bethlehem ay sapagkat nasa ibang lugar siya noon. Sapagkat si Boaz ay kilala at tanyag na tao, mataas ang kanyang tungkulin. Hindi lamang siya mayaman, isa siyang mambabatas at kilalang mandirigma. Walang pag-aalinlangan na siya ay isang kawal. Kaya naman siya ay palaging abala. Ngunit isang araw ay narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa babaeng balo na kasama ni Noemi, at maganda ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Tulad din ng ibang mga lugar, sa Bethlehem ay maraming tsismosa, subalit kakaiba ang sinasabi nila tungkol kay Ruth, sapagkat pawang magaganda, hindi ito pangkaraniwan sa Bethlehem. Labis nilang hinahangaan si Ruth, sapagkat ang isang banyaga na katulad niya ay naging tapat sa kanyang biyenan. Hindi siya nagpakita ng pagkahumaling sa ibang kalalakihan, kahanga-hanga ang kanyang pag-uugali. Ang lahat ng ito ay nakaabot sa pandinig ni Boaz. Na kay Ruth ang lahat ng katangian ng isang babae na hinahanap niya, at nang makita niya si Ruth, labis siyang nabighani sa kaakit-akit na alindog nito. Tumibok ang kanyang puso at nakadama siya ng pag-ibig. Basahin po natin ang sinasabi sa 12 talata ng 2 kabanata. "Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos ng Israel, yamang sa kanya ka dumulog at nagpakalinga." Si Ruth ay likas na nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya iniwan ang lupain ng Moab at nagpasya na sumama kay Noemi sa bayan na wala siyang kakilala. Sinabi na niya kay Noemi, "Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Kusang loob niyang tinalikuran ng lahat, pati ang kanyang mga magulang at mga Diyos-Diyusan na dati niyang pinaglilingkuran at sinasamba. Marahil
ay may nakita siyang kakaiba sa buhay ni Noemi. Marahil ay naakit siya sa makadiyos na buhay ng kanyang biyenan. Mga kaibigan, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos at sumasaatin ng Diyos, ipakita natin sa iba na walang pagkakunwari. Sinabi ng Panginoong Hesus, kayo ay asin at ilaw sa sanlibutan. Huwag lamang nating sabihin, ipakita natin sa buong mundo ang ating pagiging anak ng Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli Panginoon sa mga biyaya na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ay nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Muli naming hinihiling na gawin po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.